Kasi yung puno na yan, 1960 ako pinanganak eh. Naabutan ko na yan yung mga ganyang kataas. Maliliit pa yan. 66 na ako ngayon. So puno na talaga. Nalungkot talaga ako. Isa si Bernadette Laison sa mga residenteng nakasaksi sa paglaki ng mga punong matagal nang nakatayo sa kahabaan ng Quirino Avenue. Mula pagkabata, kasabay na niyang tumanda ang ilan sa mga punong kamakailan lamang ay pinutol para sa proyekto ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Kaya naman may kirot sa kanyang puso nang makitang putol ang mga puno na matagal nang bahagi ng kanilang komunidad. Bukod sa mga alaala, pinangangambahan din ng mga residente ang posibleng epekto nito sa pagbaha at pag-init sa lugar. Wala nang puno. Wala nang magbibigay lilim, pagbabaha. Yan ang number one cause. Diyan sa kalsada, hindi yan umaabot dito. Kasi nakakatulong nga. Ngayon, expected na namin na tataas dito. Nakapanlulumo rin para sa Center for Environmental Concerns Group ang pagputol sa mga matatandang puno na dekada-dekada na anilang nakatayo. Ayon sa organisasyon, ang malalaking root system nito ay malaking tulong sa pagsipsip ng tubig, lalo na sa lugar gaya ng Quirino Avenue. Rojas Boulevard ay bahaing lugar na posibleng magdulot ng paglalapan ng mga pagbaha dahil sa pagkawala ng mga puno. So actually parang everyday 300 to 400 liters po ng tubig ang kayang i-release ng isang puno. So parang i-absorb niya yung tubig, tapos i-release niya as water vapor sa atmosphere yung tubig. Bukod sa pag-iwas sa baha, mahalaga rin ang mga puno sa paglinis ng hangin at pagpapababa ng temperatura sa syudad. Kaya naman sa gitna ng banta ng habagat at Super El Nino, sinabi ng Center for Environmental Concern na mas dapat protektahan ang mga puno kaysa putulin. Pinag-uusapan din ang earth balling o paglipat ng mga puno sa ibang lugar bilang alternatibong paraan. Subalit malaking tanong naman para sa kanila kung saan ito ilalagay at kung magagawa itong isustain. Bukod dito, para sa kanila, hindi rin sapat ang pagpapalit ng mga seedlings dahil aabutin ng maraming taon bago maibalik ang ecosystem services na nawala. So kung titingnan din natin kasi sa record ng tree planting ng mga DNR, meron na din kasing mga records na hindi tama ang ginagawa na tree planting. Mali yung area, mali yung method, at saka hindi siya nasusustain, na hindi siya naaalagaan after ng tree planting. So kailangan natin po ng mga safeguards. Kaya naman paniwala ng organisasyon na dapat pang palakasin ang mga batas at proseso kaugnay ng mga malalaking infrastructure projects. Ayon sa kanila, may pagkakataon pang reviewin ang mga environmental policies upang mas mabalanse ang development at pangangalaga sa kalikasan. Kasi nakita naman din po natin na kahit na-propose na itong mga development projects ay kayang-kaya pa siya i-suspend at i-review, di ba? Noong 2023, nag-suspend si President Marcos ng mga reclamation projects kasi kailangan ng cumulative impact assessment. So parang yun ay isang pwedeng gawin in this case na i-hold muna natin yung project, i-review, bigyan ng time yung mga stakeholders para tingnan talaga kung ano yung naging pag-aaral ng corporation dito. Kasi kung yung landas po na tatahakin natin ngayon, with this tree cutting, with all these expressways, pati na rin yung mga mining project kung saan may malawakan ding deforestation, nakikita talaga natin na mag-i-invite lang siya ng mga sakuna. Samantala, ipinagtatanggol naman ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Acting Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang pag-aproba ng ahensya sa permit ng tree cutting. Masakit at mabigat na tungkulin ng DENR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero yun po ang nasa ilalim ng batas. The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy. So, na madidisturb ko anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Dun po tayo. That's the choice that we will make. Definitely. Pero ayon sa kalihim, lalabas sa pag-aaral na ang design ng proyekto at ang purpose nito ay imposible ang total avoidance.
Kaya naman babagsak ang ahensya sa paraan ng minimization kung saan ang pwede lang gawin ay bawasan ang maaaring matatamaan o puputulin ng mga puno. Samantala, iniulat naman ng DENR na pansamantala munang itinigil ang operasyon ng pagpuputol ng mga puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na muli nilang pag-aaralan kung mayroon pang mga puno na maaaring masagip o i-earthball upang mailipat sa ibang lugar. So itong mga experts natin are the ones who will be able to determine ano ang pwedeng earthball, anong kailangan putulin talaga. Kung pwede lang po lahat i-earthball, dun po tayo. Dahil walang mawawala na puno totally. Bukas, plano ng DENR na simulan ng earthballing sa isang area sa Maynila upang mailipat ang mga inialis na matatandang puno sa Quirino Avenue. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.